Hi guys! Nagpe-prepare na nga kami nito papuntang Bataan and yan, nabili na namin yung paisa-isa yung mga request ng mga bagets namin. O diba, parang balikbayan lang. And ayan, kailangan natin ng fem wipes and tissue para sa biyahe. And prepare na rin ng toothbrush and toothpaste. Iwas bad breath. Di ba ka na? At ayan, paalis na nga kami nito guys. Medyo mabigat yung dala namin. Yan. Nasa tricycle na kami nito and nag-tricycle na kami palabas nito kasi mahirap din mag-abang ng taxi doon malapit sa amin. Mabilis lang naman yung biyahe, mga 5 or less than 10 minutes palabas. Dumaan muna kami ng Jollibee para mag-breakfast kasi wala pa kaming kaya nito simula nung gabing nagpe-prepare kami ng mga dadalhin. Anting pakyut lang. Charing! And ayan, nakasakay na kami ng taxi papuntang Cubao, Quezon City dahil doon kami sasakay sa Baliwag Transit. For the antok na nga kami nito kasi nga minom kami ng Cetirizine. And finally, makakauwi na rin kami ng Bataan. Misa-misa namin yung mga junaki sa mga bagets. And ayan. Ang ganda na magbiyahe ngayon, no? Kasi before Victory kami nakasakay. Maganda and comfortable na din yung biyahe. And at the same time, ayun, maaliwalas and may CCTV yung bus. Mga bus na nasasakyan. Good thing din para sa safety ng mga biyaheros at biyaheras natin. Uy, may 100 pa si Kuya. Ayun na nga, Genesis kami nakasakay nito. At ayan, o diba shala, abot niya yung tapakan ng paa. And may charging port siya, in fairness. Pwede kang mag-charge. Ang bilis nga namin nakaalis nito guys, dahil hindi naman pinuno ni Manong driver yung bus. Kaya ayun, nakalarga kami agad and Lord, salamat po sa safe travels. Salamat at makakauwi na rin kami sa mga junakis namin. Time check, 8:25 AM. At ayan, finally malapit na. Time check, 10:51. Yan, andito na nga kami sa may layak at pababa na kami ng bus nito. Na-fulfill ko naman yung pag-charge sa bus. So ayan, bali dito kami sa layak nakababa and magta-tricycle pa kami papuntang Hermosa. May regalo si Ate Abby kay Kalin, sira na agad. Ano yun? Ang galing. Helicopter. Ang galing. Di mo kaya yan. Magaling ka na. Love you. Miss you. Hi. Say hi. Thank you po. Hi, vlog. Again. Hello. Hi, doggy. Mama, Ah. sabi ni Lola, pupunta lang kayo dito. Ayan na nga, excited na nga mga bagets sa mga pasalubong namin. At ayan, isa-isa na nilang tanggalin dyan sa bag yung mga pinabili nila, pina-checkout nila na mga umbrella, baunan, and yung bag. Yun talaga inaabangan nila yung unicorn bag nila and yung pencil case na unicorn din. Ayan na nga, nakita na nga nila ang unicorn bag nila at ang pencil case. Ay, Diyos ko, tong-tuwa naman ng mga bagets. Happy naman ang mami at ang daddy.
dahil nagustuhan ng mga Junakis ang kanilang bag. Yun nga lang, sobrang laki pa sa kanila pala nung na-check out ko na bag from TikTok shop. Parang pang grade 6 na, pa high school na ang size ng bag. Sorry na agad mga anak. Ayan, isa-isa na nga nalang binuksan yung mga paisa-isa naming nabili para sa kanila. Yan, may mga t-shirt, wala nga lang pants kasi walang mahanapan dito. Malapit sa Taguig. So, ayan. Talikod muna. Talikod. Medyo malaki pa talaga sa kanila yung mga bag. Ito naman, papunta na kami palengke nito. Ha? Nagre-request kasi si Bunso na ice cream at saka cake daw para sa kanyang 4th birthday. Happy birthday, Khalil! Less than 5 minutes lang naman yung biyahe, papuntang palengke. Bata. Birthday mo. Ang binili mo. Ito yan na nga yung cake niya, yung request niyang cake. Huwag na yan. Kailan mo ilalagay mo dito? Siya talaga pumili niya. Black Forest talaga ang pinili niya. Ito yan, Diyos ko, ice cream dito sa Hermosa. Pagkalaki. Oh, saan ka dyan? Sino ka dyan? Okay na yun. Ayun na nga. Ika na. O, diba? For the kulit-kulit na naman siya. Ayan. Dadaan nga kami sa McDo nito kasi may dadaan yung pamangkin ng asawa ko doon sa McDo branch dito sa Hermosa kung saan siya nag-work. Ang giant. Kalambing naman na rin mga batang ari. Miss na miss talaga ang mga papa at mama nila. Ay, ang sarap talaga ng ganitong feeling. Kalaban. Hindi siya. Yung pagka-uwi mo, sasalubungin ka nila ng mga smiles nila, ng kiss and hugs nila. Yan. Spoiled din sila kay Kuya Jow nila eh. Yan nga, bumili pa nga sila ng toy dyan. Binilan sila ni Kuya Jojo ng toys dyan. We're excited naman ang ating baby girl. Hindi sa pag-uwi na lang sana. Siyempre, sisirahin niya. Mamaya mo na buksan. Hi! Mamaya na lang pag-uwi. Ano sasabihin? Thank you kay Kuya Jojo. Ayun ba yun? Thank you Kuya Jojo. Hindi ko nag-thank you kay Ate Abby. Binigyan ka ng regalo. Ay, ba? Nakabalik na kami nito sa bahay ng aking biyanan. Ang saya. Dali! What? Dali, kanta na. Happy birthday. Happy birthday, Khalil. Khalil! Ipon mo! Dali na. Si Carson yung gustong umihit. Khalil. Si Lolo magbo-blow niya, no? Blow down. Ito na, pagkatapos ng simple celebration, ay, ang mag-ama. Apakagaling, tinuturuan na agad maglaro. He's taking off, bro. He's trying to get you. Daddy! What are you doing? Stop. Nakakatuwa naman, kinagabihan nakita ko yung panganay ko na nagwawalis. Walang nagutos sa kanya, pero, ayun nga, siguro, baka lagi niya na rin tong ginagawa. Nakaka-proud lang kasi nagkusa siya na magwalis. At kinabukasan naman, hinatid namin sila sa school. O diba, for the laki ng mga bag, ang mga first one. At ayan, karating na kami sa school nila. Mga 5 to 10 minutes ang lakad yan sa bahay na aking biyanan. And ayun, hindi naman sila na late na ito kahit ang babagal ang kilos namin. Oh, hindi dyan. Doon, no? Pwede ba dyan? Doon yung pagkakawin. Pwede do. Mga anak ko, ang bilis lumaki. Ano to nila?
Car? Hatid mo ako, ma. Saan si Car? Doon lang. Saan ikaw? Doon lang. O sige, eto muna. O sige na, pasok na ka. Nakita ka na ng teacher niya kasi nagpabili picture eh. Ah. Diyan siya? Nakakatawa din na siya pa yung nag-hello sa mga classmates pasok niya na. as an introvert. Bye-bye. Gusto si Mama. Alis na kami mamaya. Sure. Hi. Sure. Nakakatawa tong mag-ate eh. Responsible ate na talaga ang aking panganay. Malis na nga kami nito pagkahatid namin sa kanila. Muna kami papuntang Manila dahil kinabukasan may pasok na kami. At sigurado nga habol na naman to si Kirsten sa amin. Papauwi na naman. Kailangan lang talaga nilang tapusin yung school nila dito. At ito naman yung hinatid namin ngayon. Yung panganay naman namin. Nakakatawa din yung mga feedback ng mga teachers nila sa kanila. Kasi nga mababait na bata daw sila. At ito na nga, nabudol ko na naman yung asawa ko. Nagpabili ako ng egg pie. Ay, sorry. Buko pie pala to. Ayan. So, syempre, as a patay gutom, tinikman na rin natin. Dalawa agad. Ito. Sarap. Sarap ng ate mo, girl. Sige, kuya pa more. Masarap naman talaga siya. Ngayon ko lang natikman tong buko pie na mga naglalako sa bus. Masarap siya, in fairness. Time check, 11:01. Legit, pauwi na nga talaga kami ng Manila. Ito yung isa sa mga nakakalungkot na part kapag dadalawin namin yung mga bata. Yung kapag pauwi na, parang alam mo yun, di parang nakakaiyak talaga siya. Kasi, ayun na naman yung time na may iwan na naman namin sila. Alam mo yung pakiramdam ko, para kaming OFW mag-asawa na kailangan namin magtiis na malayo sa kanila para lang makapag-work kami. Para sa kanila din naman tong ginagawa ko, pero ayun nga, nakakalungkot kasi malayo sila sa amin. Ito nga pala yung ilan sa mga pictures namin nung nandun kami sa Bataan. Bonding moments with the kids. Ayun lang guys. Thanks for watching. God bless.